Hello, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating topic po para sa ating devotion for today ay pinamagatan po nating tough to love. Mahirap mahalin, char. So, ang ating verse po ay mula po sa Acts chapter 13, verse 18. Sabi po dito, for about 40 years, he endured their conduct in the wilderness. So, ang nagsasalita po dito ay si Apostle Paul at ang sinasabi po niya is for about 40 years, in-endure daw ng ating Panginoon yung pag-uugali or yung mga ginagawa ng mga Israelita sa wilderness. Ano po. So, basahin po natin ang ating devotion sa ating Our Daily Bread. Years ago, I was a camp counselor for some rebellious boys. I found it challenging to deal with their behavior. They would mistreat the animals at the petting zoo and occasionally fight among themselves. So I adopted a calm and firm approach to leading them. And although they often exasperated me, I always made sure their physical needs were taken care of. Even though I had a kind and loving exterior, I often felt on the side that I was just putting up with them. That caused me to prayerfully reflect on how lovingly Father provides for his rebellious children. In telling the story of the Israelites during the Exodus, Paul said, for a time of about 40 years, God put up with their ways in the wilderness. Yun nga po yung nabasa po natin sa Acts 13:18. In Greek, put up with most likely means to patiently provide for people's needs despite an ungrateful response. Some people may not act favorably on our efforts to show care and concern. When this happens, it may help to remember that God is patient with us, and He has given us His Spirit to help us respond with love to those who are hard to love and who are ungrateful. So, basahin po natin sa Galatians 5:22 to 23. Ito po yung fruit of the Holy Spirit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there are no law. Amen. Praise the Lord. So, purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ano po? May mga pagkakataon po kasi na may nakaka-meet po tayo ng mga tao na ganito. Ano po na parang ang hirap nilang mahalin, yung hindi mo matimpla ang ugali, pag tinutulungan mo, napaka-ungrateful, yung hindi ba marunong mag-appreciate, hindi marunong magpasalamat. Tayo bilang tao, gusto natin minsan na makatulong sa kanila, pero alam mo yun, yung parang nakakapagod din pagka pakiramdam mo, walang nakikinig sa'yo, ano ba, yung walang may pakialam sa ginagawa mo, or parang hindi nila na-appreciate yung lahat ng ginagawa mo sa kanila, ano po. So may mga time na, yun nga sabi niya, exasperated daw siya. So ito po lahat po na nakaka-relate po tayo. Sabi ng writer dito sa Our Daily Bread, camp counselor daw siya sa isang grupo ng mga rebellious boys, ano po. So, pag alam naman natin, pag mga teenagers, mga rebellious, yung ang hindi nakikinig, kung ano mang sasabihin mo, hindi iniintindi yung mga ina-advise mo sa kanila. Tapos, ayun nga, sabi niya, it's very challenging daw to deal with their behavior. So, nagmi-mistreat sila ng mga animals sa zoo, tapos sila nag-aaway-away. So, yung typical na rebellious teenagers. Kahit na parang napapagod na siya or nawawala na siya ng pasensya, ano po, minimake sure niya pa rin na lahat ng pangangailangan ng mga boys ay naibibigay or nami-meet. Tapos nag-reflect siya sa kanyang sarili kung papaano nga ang ating Panginoon ay ganun din ang nangyari nung nilabas niya ang Israel sa sa Egypt. So napaka-rebellious, paulit-ulit sila, magre-rebel sila, tapos pag pinalo sila ni Lord, magsisisi sila, tapos hihingi sila ng tawad, so papatawarin na naman sila, tapos magre-rebel na naman sila ulit. Yung mga ganong klase ng tao, parang ang hirap mahalin ba kasi paulit-ulit na lang talaga. Pero ang ating Diyos, hindi sila sinukuan. Kaya nga, yung travel papuntang Egypt to Israel, dapat baka hindi nga sila abutin ng 1 month dun sa travel nila, pero inabot sila ng 40 years.
sa sa travel nila, nagpaikot-ikot lang sila sa wilderness kasi nga napakatitigas ng kanilang ulo. Paulit-ulit nilang ginagalit si Yahweh, paulit-ulit silang gumagawa ng kasalanan, nagrerebelde sa kanya. So may mga nakikilala tayo na gano'n at paminsan talaga nauubusan tayo ng pasensya na, "Ano ba naman ito, paulit-ulit na lang, ano bang gagawin ko sa'yo?" Yung, parang susukuan na talaga natin ano. Pero kung iisipin po natin, gano'n din naman tayo sa Panginoon, eh. 'Di ba, minamahal niya tayo, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, siya na yung nagsakripisyo para sa atin. Pero paulit-ulit pa rin tayo nagkasala, paulit-ulit pa rin tayo na nagpapasaway sa kanya. Ano po, so kung parang nawawalan tayo ng pasensya dun sa mga tao na parang ang hirap mahalin, 'di ba po? Isipin natin tayo naman gano'n din at gano'n din ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Kung magre-reflect tayo sa ating sarili, makikita natin na pare-parehas lang tayo na tough to love. Ano po, mahirap tayong mahalin dahil sa dami ng mga kasalanan na ginagawa natin. Pero ang Diyos hindi siya nagsasawa, hindi siya napapagod, hindi siya sumusuko sa sa atin, sa pag-iintindi sa atin, sa pagmamahal sa atin. Yung kahit paulit-ulit tayo nagpapasaway, andyan pa rin siya, inaalagaan tayo, binabantayan tayo, binibigay ang ating mga pangangailangan. Ano po, so pagka may mga pagkakataon na nag-guide po tayo sa iba at parang nauubusan na tayo ng pasensya kasi ang hirap nilang mahalin, isipin po natin na tayo din mahirap tayong mahalin pero minahal pa rin tayo ng Diyos. Ano po, so yung pagmamahal ng Diyos na ibinigay niya sa atin, wag nating ipagdadamot. I-share natin sa iba. Ano po, lalo po kung tayo ay nakakilala na po sa Panginoon. So pag nasa atin na po ang Holy Spirit, ito po ay nagbubunga. Ano po, yung nabasa nga po natin sa Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such, there is no law. So pag nasa atin na po ang Holy Spirit, magmamanifest na po sa atin itong mga fruit, ano po, bunga ng banal na Espiritu. Yung nabasa nga po natin, pag-ibig, kagalakan, kahinahunan, pagtitiis, pagtsatsaga, kabaitan, mahabang pasensya, ano ba ito, ang kabutihan, katapatan. So lahat po yan, ano po, hindi po pwedeng isa lang dyan or dalawa lang, lahat po yan. Hindi po pwedeng hindi magmamanifest sa atin. Maaaring hindi agad-agad or maaaring hindi sabay-sabay pa isa-isa, pero surely it will manifest in our lives. Ano po, so bilang mga Kristiyano, ito po yung lagi nating exercise, ano po, yung fruit of the Holy Spirit. Pag tayo po sa mga panahon na parang humihingi, ay parang pagod ka na, parang gusto mo nang sukuan yung mga tao na iniintindi mo or minamahal mo, mag-reflect po tayo at ma-amaze tayo kung paano ang Diyos din natin. How He is putting up with our conduct, with our attitude, ano po. At ma-realize natin na mas malala pa yung ginagawa natin sa Diyos, ano po. So wag po tayong mawawala ng pasensya, and at the same time, let us learn to appreciate kung ano po yung ginagawa ng ating Diyos para sa atin. At patuloy din tayong humingi sa ating Panginoon na bigyan tayo ng patience sa mga tao na difficult to love katulad natin. Sabi nga po dito sa reflection dito sa Our Daily Bread, be as patient with others as God has been with you. Kung gaano po kahaba yung pasensya ng Diyos sa atin, kung gaano po kadakila yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ganoon din po yung ibahagi natin sa iba. Ano po, yung Panginoon nga, 40 years niyang pinagtiyagaan yung mga yung mga Israelites. O ikaw, ilang taon ka na niya pinagtiyatsagaan? Ilang taon ka na ba ngayon? O ganyan katagal nang pinagtiyatsagaan ka ng Diyos, sa kakulitan mo, katigasan ng ulo mo. Kung sa akin, 32 years na akong pinagtiyatsagaan ni Lord. So, malapit ko nang maabot yung yung 40 years ng mga Israelites. So, yung ating mga nakakasama na parang ang hirap mahalin. Ilang taon mo na ba, o baka buwan pa lang, dinideclare mo na hindi mo talaga kaya, ano po. Buwan mo pa lang silang nakakasama, siya sabi, hindi ko talaga kayang mahalin tong taong to. So, wag pong ganun. So, let us put up with them and love them, pray for them, kasi ang Diyos nga natin hindi tayo, sinukuan. So, wag din natin silang susukuan. Ano po. Lalo na kung katulad nito, may mga ministry tayo na, kung itong sa author natin, may ministry siya na, as camp counselor para sa mga rebellious boys. Ano po. So,
pag mga ganun, dapat po huwag nating susukuan. Kasi kumbaga, ikaw na lang yung parang last na tao na nag-iintindi sa kanila, ganun. Maaaring ang mga magulang nila, hindi sila iniintindi, ang mga kapatid nila, hindi sila iniintindi. Kumbaga, ikaw na lang ang nag-iintindi sa kanila, tapos susukuan mo pa sila, di ba? So, lagi natin ding ipakilala sa kanila, sa mga tao na mahirap mahalin, lalo pa kung hindi sila pa nakakakilala sa Panginoon, lagi natin ipakilala sa kanila ang Panginoon para ma-realize nila na meron talagang nagmamahal sa kanila ng totoo, At syempre, bilang tayo ay ambassadors ng Diyos, ipakita din natin sa kanila kung ano yung pinipreach natin na pagmamahal ng Diyos. So, kahit sila ay tough to love, let us love them anyway. Katulad natin, we are tough to love, but God loved us anyway. So, amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, for your words, O Lord. And thank you for your love, O Lord. Thank you for your patience, Panginoon. Maraming salamat po na pinagtsatsagaan nyo kami, Panginoon. Hindi nyo kami sinusukuan. Patuloy nyo pa rin po kaming minamahal at inaalagaan, Panginoon. And help us, Panginoon, to extend this love, Panginoon, sa mga taong nakakasalamuhan natin, Panginoon. Sila man ay tough to love, Panginoon. Tulungan niyo po kami na wag sumuko sa kanila, Panginoon. Katulad po ng hindi niyo pagsuko sa amin, Panginoon. Give us the patience, Panginoon, at mas pagyamanin niyo po yung pag-ibig namin, Panginoon, sa kanila upang ma-endure po namin yung mga pag-uugali na hindi namin nagugustuhan sa kanila. At patuloy niyo pong paramihin, Panginoon, palaguin, pagyamanin sa aming buhay ang fruit of the Holy Spirit, O Lord, upang ito po ang makita, maramdaman ng mga tao sa paligid namin, at ito po yung ma-share namin sa kanila, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at nawa, Panginoon, sa araw na ito, mai-apply po namin, Panginoon, itong patience, love na nagmumula sa inyo, maibigay po namin sa mga tao sa paligid namin na tough to love, Panginoon. Purihin ka, O Lord. May you bless this day. May you bless each and every one of us. At ipakaingatan niyo po kami sa buong maghapon, Panginoon. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Lord, purihin ang Panginoon. At nawa tayo ay may natutunan sa araw na ito. Kaya go lang, mga kapatid. Kahit tough to love sila, mahalin pa rin natin. God bless po.